Ginagawa na raw ng ilang namimili ang mahigpit na budgeting ng mga panghanda sa Pasko at Bagong Taon. Wala naman ang paggalaw ang presyo ng basic prime commodities at Noche Buena products ayon sa DTI. Narito ang report ni Denise Abante. Mahigit 2 taon daw bilang OFW si Julianne sa Bahrain kaya laking gulat niya nang makita ang mga presyo ng bilihin ngayon sa Pilipinas. Pero kahit pa namamahalan sa mga presyo ng bilihin, hindi pa rin daw niya titipirin ang handa sa Pasko at Bagong Taon dahil minsan lang niya makasama ang pamilya. Unti-unti na rin daw silang namimili para hindi na sumabay sa karamihan ng tao sa susunod na mga araw. Kasi medyo rush na siya and then mahaba-haba na yung pila. Mahirap. Hanggang New Year na po. New Year na yan. Nakakapanibago yung presyo. Medyo mahal-mahal na siya ngayon. Bagamat ilang araw na lang bago ang Pasko, maluwag pa rin daw ang sitwasyon ito dito sa supermarket. Pero sa mga susunod na araw, inaasahan ang pagbuhos ng mga mamimili kaya magpapatupad sila ng extended hours ayon sa pamunuan. Bali sa 22nd at saka 23rd ng December, mag-extend na tayo kasi syempre na-expect natin na doon bubulusok yung dami ng tao. Pinakamarami na yon. Magiging hanggang 7 a.m. hanggang 10 p.m. na. OFW rin ang 51 anyos na si Mang Nick at hindi naman daw gaano nababahala sa mga presyo ng bilihin. Gayunpaman, binabudget pa rin daw niya ang mga pinamimili. Kung makakatipid, dun tayo sa makakatipid para mas marami mong mabibili. Sana mabigyan ng blessing lahat, magandang kalusugan sa lahat. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry na patuloy ang isinasagawa nilang monitoring sa mga presyo ng bilihin. Wala naman po kami nakitang pagtaas pagdating doon sa mga produkto na sakop ng DTI sa mga supermarkets and tindahan natin dito sa ating lalawigan. Wala pa naman kaming nare-receive na price increases. Nananatili pa rin yung ini-issue ng Department of Trade and Industry na suggested retail prices. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.